And kasi yun yung tama eh. No? Bukod pa kasi din, yun yung tama nilang gawin. Diba? Kasi puro kasinungalingan na yung sinasabi ni Daisy. No? Gumagawa na siya ng kwento na masyado nang malayo sa katotohanan. No? Malayo na eh. Pantasya na yung ginagawa ni Daisy. Kaya hindi na siya healthy. Alright, so ang hindi nag-hide ngayon si Daisy ng kanyang mga live, no? Ng live niya kagabi, hindi naman pala ng live niya kagabi. And maigi naman, diba? Para naman malaman namin kung ano yung update sa inyo. Kasi si Ninong Poren nag-update sa mga nangyayari, diba? May mga nalalaman kami directly from Ninong Poren. And sa video na to, no, na aking isi-share sa inyo at bibigyan ko ng reaction ay yung ilan doon sa mga naging comment at mga binigyang opinion din ni Daisy, kasama sila Wonderful Camping. And sinasabi dito din sa live na to na si Wonderful Camping at si Stephen Montialto ay magkaiba, pero iba yung reaction at iba, no, yung mga sinasabi ni Daisy. Alam, si Daisy madaling hulihin si Daisy. Sa mga actions niya, through her words, mahuhuli mo kung sino si Wonderful Camping at si Stephen Montialto. Pero dito, pinabubulaanan nila yan. Okay. And bukod dyan, there's a lot of statement made by this Madam Daisy na medyo kasi salungat talaga doon sa mga totoong nangyayari at nararamdaman nila, no? Minsan na nating napag-usapan na para bang may mga umiikot na balita na itong si Francis at si Dave ay balak ng kumalas sa kanila. No? Iwanan na sila. And merong isang comment itong si Wonderful Camping na trinay niyang i-contact, no? Yung dalawa daw, which is Francis and Dave, walang sagot. And dito sa live na to, may mga patama, pahaging or paalala dito kay Dave and kay Francis about sa nauobserbahan nila, ipinararamdam nung dalawa or nararamdaman nila. No? So iyan po ay ilan sa ating matutunghayan dito sa aking mga isi-share na portion ng live nitong si Madam Daisy na parang there's something wrong. Mayroong namumuo, no, na hindi pagkakaunawaan nila Francis Dave and Stephen Daisy. Okay? So kung ano po yun po yung lalamanin ng video na to. At bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming. So kung meron kayong comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. Matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news. Okay, so ito po yung ilan sa mga portion. Okay, may sisimulan po natin doon sa part na mayroong sinabi itong si Wonderful Camping. Okay? So, allow me to share that video ng may sinabi itong si Daisy. Ma'am Daisy, good evening. Ma'am, paalala lang po kay Viel, please wag sana niya gawin ang ayaw natin for him. Alam mo kung ano ang ibig sabihin kung sabihin. Ang ibig kong sabihin, sabi niya. Yes po, hindi ko pa po siya nakakausap, madam. Let's wait. Siguro by Saturday po. I have very hectic schedule po. But sana lang. Mega love siya, madam. Okay. So makita ninyo, no, yung lalim ng hinga ni Daisy. No, madali talagang mahuli si yung binasa niyang message is come from excuse me. Coming from Wonderful Camping, no? So ulitin ko po yung sinabi niya or yung binasa niya, no? Ito po yung binasa niya.
ni Daisy about sa message ni Wonderful Camping. Okay. Ma'am Daisy, good evening. Ma'am, paalala lang po kay Biel, please huwag sana niyang gawin ang ayaw natin for him. Alam ko na alam mo ang ibig kong sabihin. Parang ano, yun yung message ni Mr. Wonderful Camping na sinasabing hindi daw ito si Stephen. No? And nakita niyo po yung naging reaction ni Daisy. Hindi niya ina-elaborate at sinasabi niya na hindi niya pa nakakausap. So, mag-uusap sila either sa Sabado or sa Linggo. Pag hindi na raw hectic ang schedule niya. So, through these reactions and message or sagot, no, ni Daisy, mararamdaman mo na there is something. Mayroong pagre-resist na nangyayari kay Dave. Di ba? At si Wonderful Camping, bakit siya nagsasalita ng ganito? Di ba? Bakit niya nasasabi yung mga bagay na yan na wag gawin yung mga ayaw nila? No? Doon pa lang po magkakahint na tayo. And remember, prior to this live, narinig na natin, and prior to this live nila also, meron na akong reactions about this lingering gossip, marites, na itong si Francis at si Dave ay parang gusto nang humiwalay kay Daisy at kay Stephen. And hearing this kind of comments and the reaction of Daisy, di ba? It give us clue to what is really happening among themselves. Di ba? So tuloy po natin yung iba pang gustong sabihin ni Madam Daisy. Kahapon ba o nung isang araw may nag-PM sa akin, di ba nung natatandaan nyo nung unang-una, di ba nung grabe yung mga comment section nila na sinasabi nila about sa pera ni Kuya, di ba? Tapos di sinabi ko sa live ko noon, sabi ko, kung ganun din lang naman, ibalik na nila yung pera ng Cagayan at ibabalik natin kay Kuya. Yun yung pagkakasabi ko natin. Abay, nagsunuran na. Di ba? Tapos, nang hamon din sila. Sabi nila, magbigay daw ng account kung saan daw nila ipapasok yung kaperahan ng bawat grupo. Ganun na nga, nagpasa tayo ng bank account. Siyempre, kasama na yung bank name. Account name pala, sorry naman. Para doon nga na sana nila ilagay para ipaabot uli natin sa ating Kuya Biel, di ba? Okay, with regards dyan sa pera ng Cagayan, no? Alam ko doon sa isa sa live, doon sa live na yon, no? Yung latest na pagkikita, nag-mention doon and naging part din yun ng aking last content na lahat ng pera with regard sa mga Cagayan chapter or team or grupo or GC ay nanduroon na sa account ni Dave. Di po ba? So, kung meron mang babawi ng pera ng mga taga-Cagayan, yun po yung si Dave na ang magbibigay. Di ba naalala nyo? Iba na naman yung iba yung naging interpretation ni Daisy doon sa pagsasabi niya na yung perang binigay kay Dave ay mababawasan pa oras na may mga magkiklaim pa ng pera nila. Yun lang yung sinabi ni Daisy. Pero, hindi niya sinabi yung sa mga Cagayan. Ngayon, binabanggit niya na naman yung Cagayan, yung pera ng mga taga-Cagayan, na kung ano-ano na naman yung sinasabi niya. Basta ang maliwanag, tinapos na ng mga manlastas yan na ang pera, lahat ng pera ng grupo, GC, or samahan, ng mga taga-Cagayan ay nasa pera na or nasa bank account na ni Dave. No? Naalalahan ninyo may 400 plus floating pa na mga pera na galing sa sponsor, na mga undecided. Hindi pa sila makapag-decide. Okay, so kung ano man yung reason, dahilan or
or paliwanag ni Daisy about sa pera ng Cagayan, tapos na po yun dahil yun ay sinettle na ng mga manalastas at ang pera ay nakay Dave na. No? So wala nang pera sa mga sa manalastas concerning sa pera na galing sa mga sponsor or GC or grupo ng mga Cagayan. Nilinaw na po yan. So hindi ko alam kung ano na naman yung pinagbubutok ng butsi nitong si Daisy, no? May nagpasa sa akin ng isang video, sinasabi sa mga defender daw nila at defender daw ni Kuya, magsitigil na daw kasi nagkaayos na daw sila. On their part, maayos sila kasi lahat ng sinabi at ginawa is for them, not for the other side. So, kumbaga, sila lang yung okay, yung other side hindi. So, ganun pala yung tingin nila. Sa bagay, sabi ko, I have all the right to say kasi pinatrike niya ako. So, magsasalita ako, di ba? Kung sila yung nasaktan, di ba? Dami nilang sinasabi. How much more sa akin? So, sabi ko nga, unti-unti, pag-uusapan natin lahat ang mga pangyayari. May galab shoutouts, 100. Okay, so narinig niyo. Coming from Daisy, hindi siya mananahimik. Diba? Sabi niya, dahil may nag-send nga raw sa kanya ng video at may narinig daw siya sa isa sa mga defenders or vloggers ng Tekram na manahimik na. Dahil totoo yun, nanahimik tayong lahat. Remember? Lahat ng mga reactor vloggers or defender ng manalastas sumunod doon sa panawagan, sa request ng mga manalastas na hayaan na muna yung proseso. Diba? Pero si Daisy, anong sinasabi niya? Hindi daw siya titigil, lalo't in-strike siya no, ng Tekram channel at nawala yung kanyang isang channel. Diba? So, hindi siya titigil, sasagot at sasagot daw siya. No? Dahil ang lumalabas doon sa nangyaring pag-uusap na yon, parang pinuwersa raw si Dave para umamin ng umamin, palabasin, no, na inapi na naman si Dave. Okay, pero kita naman natin kung paano dinala ni Tech Jun yung kanilang pag-uusap. Nakita natin doon kung paano binibigyan ng tsansa si Francis at saka si Dave na siya ay pigilan sa sasabihin if ever may mali na. Di ba? Na hindi matanggap ni Daisy na ang feeling niya, no, nag-humble, no, nagpakababang loob si Dave para masatisfy yung gustong marinig ng mga manalastas, which is umamin si Dave ng mga mali para sa kanila. Yung pag-amin ni Dave doon sa mga obserbasyon ng manalastas at ng community ng Tekram, no, ay gawa-gawa lang, no, para lang masatisfy yung mga gusto nito na marinig. Kaya umuo si Dave. Yun yung gustong palabasin ni Madam Daisy, no, na yung pag-uusap na yon is one-sided, na ang nabigyan lang ng justice ay itong manalastas, samantalang si Dave naapi na naman. Grabe ang sa sacrifice nito, no, nila Dave, nila Daisy at saka nila Stephen, no, dahil mas pinili ni Dave, no, na kumbaga ibigay yung gusto ng manalastas at ng community na marinig na mali sila, no, na mali ang mga kinampihan ni Dave. Parang ganun yung gusto niyang palabasin. So because of that, hindi siya titigil. So ngayon, Ma'am Daisy, hindi po kayo titigil, alam niyo po yung mangyayari. Pero ang problema nito, habang nagsasalita kayo, nawawala si Dave at si Francis sa inyo. Hindi po ba? Aminin niyo yan. No? Sige lang po, okay lang yan kasi talagang kailangan ilaban ninyo yung inyong side para talagang makita na kayo ay tama at wag iiwan na din. Pero
ang realidad po ay unti-unti nang lumalabas. Mr. Wonderful Camping, alam mo, Biel, this is for your own good. Listen to what people say, surround you. Kapag ako'y madismaya, bibitaw na kaming lahat sa'yo. Our account will be deleted and never heard again. Ayan na, kuya. Narinig mo na. Ito pa. Narinig nyo rin. Narinig nyo rin yung sinabi ni Stephen. Diba? Na kung saan, no, merong mga paalala, no? Huwag naman natin sabihing pagbabanta. Paalala. Dahil mukha nga, no, na talagang malapit na sa katotohanan, no, yung mga nangyayari. Itong mga naririnig natin, no, na paglayo ni Francis at ni Dave sa dalawang to. Kasi hindi ito magsasalita ng mga ganito. Hindi magko-comment ng ganyan yang si Wonderful Camping kung ito ay hindi totoo. Di po ba? Na may nangyayaring hindi na maganda sa kanila. And if it really happening, no? Well, I can say na it's a good move sa side ni Francis at saka ni Dave dahil malalayo sila sa toxic. Kasi actually, si Daisy at saka si Stephen Montealto ay nagiging toxic na sila, no? Sa dalawa, kay Francis at saka kay Dave. Oo, hindi ko inaalis, no, na magalit pa rin kayo. Hindi ko inaalis na nandun pa rin yung galit ninyo, no, kay Dave, kay Francis, and the rest na bumastos, no, sa Manalastas. Pero dahil sa pinapakita, no, na pagpapahalaga, no, pagpapahalaga pa rin ng Manalastas kay Dave, nagkakaroon kumbaga yung pananaw, no, dahil nirerespeto ng community, ng Tekram community, yung Manalastas, nabibigyan siya ng parang second chance. Yun yung nagiging reading ko sa pangyayaring ito. Dahil nga, tulad ni Ninong Poren, nagpakita talaga siya, naging totoo talaga siya na every time may magsasalita ng hindi maganda kay Dave, no, nakakaramdam pa rin sila ng tampo or sakit, no? Dahil tinuring talaga niyang pamangkin si Dave. Diba? So because of this, gustong iparating sa atin ng mga Manalastas na spare him another chance. Parang gano'n. Diba? So, I think the community can only give it to Dave or Francis if iiwanan talaga nila to. Aalis sila, no, sa dalawang to. Mahirap sa side nilang tanggapin, pero ganun yun eh. Kung gusto nilang maipakita talaga na nakasupport sila at nagbabago na sila, no, doon sa nangyari, no, at tinatanggap nila yung pagkakamali nila, that's the first move na kailangan nilang gawin. Diba? Kalimutan or alisin sa sistema nila si Daisy at saka si Stephen. Pasensya na, Madam Daisy and Sir Stephen, pero yun po kasi yung totoo eh. Yun po yung totoo, no? Sa ngayon, marami pang hindi naniniwala kay Dave. Sa ngayon, marami pa rin galit kay Dave. Now, for us to see the sincerity ng sinasabi ni Dave na siya ay magbabago at humihingi ng kapatawaran sa Tekram community at saka sa Manalastas, that's the first thing he should do. No? That's the first thing. Sabi ni Sir Wonderful Camping, yes, we don't want to be history repeat itself for you. We are happy to see you successful, but if you choose your own path, it's up to you. Ayun na nga po. Kung sa mga sinasabi natin, mga paalala, tapos hindi nakikinig, wala na po tayong magagawa doon. Sabi nga nila,
may hangganan kasi ang lahat, 'di ba? So, sabi nga nila, strike the iron while it's still hot. So kung papansinin niyo dito sa mga sinasabi ni Wonderful Camping, no, mukhang talagang ano, no, nanduro na tayo, kumbaga ilang araw or panahon na lang ang magsasabi, no, parang hindi matatapos itong taon na to, maghihiwa-hiwalay na yung mga yan. Dahil nakikita nyo naman o nababasa nyo naman yung mga binibitawang comment nitong si Wonderful Camping, no, na ayaw nilang maulit yung nangyari before. They don't want the history repeat itself, di ba? Sa mga ganong banat, medyo alam na natin, no, na merong nangyayari talagang hindi maganda. Dito sa live na to, maraming revelations na nasabi itong si Daisy, no, na magpapatunay na unti-unti, no, na unti-unti nang lumalayo ang dalawa, no, si Dave at saka si Francis sa mga to, di ba? And well, magandang ano yan para sa akin, kung gusto ni Dave na makuha talaga ang loob ng Manalastas at ng Tekram community, maganda yung plano nila yan, kung itutuloy man nila yan, no? Kasi katulad ng mga nasabi ko na before, this too is not helping Dave, no, to regain, no, the trust that he has or he have before from the community, di ba? Kaya isa sa talagang pwede niyang gawin ay yan, iwanan si Daisy at saka si Stephen. Okay? So pagpasensyahan nyo na Sir Stephen and Daisy, pero yun po yung opinion ko, no, sa mga nangyayari ito, na dapat dumistansya na sa inyo si Dave at saka si Francis, for Dave, no, to regain the trust ng Manalastas at ng Tekram community, no? And kasi yun yung tama, no? Bukod pa kasi din, yun yung tama nilang gawin, di ba? Kasi puro kasinungalingan na yung sinasabi ni Daisy, no? Gumagawa na siya ng kwento na masyado nang malayo sa katotohanan, no? Malayo na pantasya na yung ginagawa ni Daisy, kaya hindi na siya healthy, hindi na siya nakakatulong pa doon sa ipinaglalaban nila, dahil pilit niya nang binabaluktot yung mga tamang kwento, no? So let's wait and see kung saan mapupunta itong pagpipilit, no, ni Daisy pa rin na sirain ang mga Manalastas, no? Masyado kang na-hurt doon sa pag-strike sa'yo, no? Accept it, okay? Kasi yung mga subscriber mo naman galing din dito sa community na to, no? Kung talagang marami kayo, madali mong mag-gain uli yung subscriber na yan, di ba? So kinukuha lang ng Manalistas kung ano yung kanila, di ba? At yun ay yung suportang binigay sa'yo ng Tekram community, no? Yun yung realidad doon, Madam Daisy, na kailangan mong tanggapin. Okay? So yun lang po yung gustong i-share sa content ko nito, and lagi po natin tandaan, matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.